Magandang gabi sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Paano ba malalaman ang kondisyon ng tetralogy of Fallot? Halika pag-usapan natin. Ang tetralogy of Fallot ay talagang madadiagnose sa pamamagitan ng imaging test ng halimbawa ay ang fetal echocardiogram na ginagawa bago maipanganak ang sanggol at kapag naipanganak ay ginagawa ang echocardiogram or ultrasound of the heart, chest x-ray at ang invasive procedure na catheterization. Ang fetal echocardiogram ay ginagawa between 18 to 24 weeks or 5 to 6 months or second trimester pregnancy to detect congenital defect at isa ng condition para sa tetralogy of Fallot tulad ng pulmonary stenosis, ventricular septal defect, overriding of aorta, and right ventricular hypertrophy. Ang limitation naman ng test na ito ay hindi na-detect ang mga small details of defect. Paano ba gumagana ang echocardiogram? Ang doktor ay maglalagay ng gel sa transducer or maglalagay ng gel sa dibdib mismo. Ipapatong ang transducer sa dibdib at igagalaw ito. Ang transducer ay magpapadala or to emit sounds na matatransmit naman sa tissue or kalamnan ng dibdib na nakakaabot sa loob. Ang sound waves na tumatama sa isang muscle density tulad ng sa heart ay bumabalik sa transducer. Kumbaga, ang sound waves na galing sa transducer na pumasok sa chest at tumama sa heart na kargadong muscle ay nagbabounce back pabalik ang sound waves na napipick up din ng transducer. Dahil sa mechanism na ito ay nagiging moving picture ang puso na mas madaling makikita kung merong butas ang bahagi ng puso, merong problema sa heart valves, problema sa pintig ng puso at kung may problema sa daloy ng dugo or blood ejection. At dahil sa kapasidad ng echocardiogram, ito ang makonsiderang confirmatory test for tetralogy of Fallot. Ang nursing considerations para sa echocardiogram ay ang first, preparation and comfort. Second, procedure and monitoring. And third, post-procedure care. First, ang preparation and comfort ay kinakailangan mag-initiate ang nurse to warm the gel na gamit ang dry heat clinical gel warmer. Gamitin ang technique na feed and wrap. Ibig sabihin, feed the infant before the procedure and swaddle the baby with the chest exposed to encourage natural sleep and stillness, using soothing tools like pacifier or a small amount of oral sucrose solution to promote sucking and reduce stress. At kinakailangan ding bihisan properly upang mas madaling ma-access ang dibdib for echocardiogram. Second nursing consideration ay ang procedure and monitoring na kinakailangang merong kalmadong environment tulad ng to keep the room quiet and encourage a parent to stay close, hold or talk to the infant to reduce agitation. Ang minimize movement para magkaroon ng magandang view at magandang resulta. Ang dapat gawin ay positioning the infant according to sonographer or the doctor's instruction. Huwag din kaligtaan na i-monitor ang heart rate, breathing, and oxygen levels lalo na kung merong underlying heart defect or receiving mild sedation. Third nursing consideration ay ang post-procedure care. Kinakailangang linisan or tanggalin ang gel na nasa dibdib ng sanggol. I-monitor ang recovery sa sanggol kung ito ay under sedation during echocardiogram hanggang sa mag-fully awake at maging active ulit. Huwag din kaligtaan to provide comfort or returning the infant to their normal feeding and sleeping routine. Ang chest x-ray ay isa ding imaging test tulad ng sa echocardiogram na meron ding ibang kapasidad. Dahil sa chest x-ray ay makikita ang imahe ng puso. Imahe ay larawan o picture. Hindi ito moving picture na katulad ng echocardiogram. Literally, it captures the image of the heart. Sa infant na merong tetralogy of Fallot ay naipapakita ng x-ray na ito ay isang buta or boot shape ang itsura ng puso dahil sa right ventricular hypertrophy. Ang nursing considerations of chest x-ray para sa sanggol ay ang preparation and safety, positioning and comfort, and monitoring and post-procedure care. Ang nursing consideration na preparation and safety ay tatanggalin ang lahat ng metal objects sa katawan ng sanggol, maglalagay ng gonad lead shield para protektahan ang reproductive organs. Dapat makita ng nurse na nai-warm ang x-ray cassette or gagamitan ng cover ang dibdib ng sanggol bago ilagay ang malimig na x-ray plate para maiwasan ang hypothermia. Kung ang sanggol ay nasa incubator or open warmer, do not warm off radiation or radiant heat longer. Ang nursing consideration na positioning and comfort ay gagamitan ng immobilization techniques or specialized pediatric holders like Pygostat upang hindi iiyak sa paggagalaw ng x-ray machine
At upang mapipigilan din ang paggagalaw ng sanggol, kinakailangan makahiga or supine anterior-posterior position. Hindi possible sa infant ang traditional erect PI view. Ang nursing consideration na monitoring ang post-procedure care ay ang continuous monitoring of vital signs, heart rate, and oxygen saturation during the procedure sapagkat ang positioning ay posibleng makakompromise sa infant airways. Check and secure any existing endotracheal tubes, umbilical lines, or chest drains upang hindi matatanggal lalo na kung gagalaw ang sanggol. Kinakailangan ding i-re-evaluate ang infant's respiratory effort pati na rin ang skin color pagkatapos agad sa test. Ang invasive procedure na cardiac catheterization ay primary method used to confirm tetralogy of Fallot. Pero sa ngayon ay hindi na, bagkus ay ginagamitan na sa ngayon ng advanced non-invasive imaging techniques katulad ng echocardiogram or ultrasound of the heart. Kung talagang hindi maganda ang resulta ng echocardiogram o di kaya ay napaka-complex ng heart condition ay gagamitan na ng cardiac catheterization. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bongits!